since wala pa tayong project, ito pinuturahan ko itong harapan ng bahay ko. May nakita akong mga tira-tirang skim coat doon sa kubo. Medyo na tumitigas na, kaya naisipan ko dito na lang gamitin muna habang wala pa tayong project. Sayang naman baka masira lang. Ayan, tinira ko ito nung Sabado. Ayan, nabataan ko na lahat ng skim coat. Dito hindi pa. Ayan. Dito siguro ngayon titirahin ko. Tapos may mga pintura rin ako dito ng mga naka-stock. Marami-rami ito. Nabili ko lang ito binenta lang sa akin. Yan. Ito dito pang waterproofing to Yan, Davis. Yan mega acryl na gloss at saka semi gloss at saka flat. Pang primer. Tapos ito pang waterproofing to tatlo. Bali ilang kasi walong galon. Hindi ko pa alam kung anong kulay yung ko dito. Basta ipa-primer ko lang muna. Magliliha muna ako. Wala pa tayong project baka itong week na to. Sabi nung kausap ko hapon yung may-ari doon sa may fiesta, yung ginagawa natin doon, medyo kinapos kasi sa budget baka itong week daw doon na ipagawa yung yung carport. Hindi gaano matakaw sa skim coat to dahil nung pinlasteran to may nakapuro. Ayan isang mano lang dyan, ayos na. Tapos liha. Tapos kung may mga matitirang medyo magaspang, doon na lang i-retouch. Yan, tulad nito. Yan, yung mga dugtungan ng pinagpuruhan nito, kailangan mapatungan ulit to. Ayan pero kailangan maliha muna ng kahit hapyaw lang. Nung Sabado ko lang yan tinira. May konti pang tira na skim coat. Tapi muna natin itong mga kaka-istorbo. Bilis lumaki ng mga damo. Itong talahib na to mahirap patayin. Dapat talaga ito bunot. Ayan, dito tayo ulit sa ating project. So after mahigit isang linggo, halos magto 2 weeks na nung may stop tayo dito. Ngayon itutuloy natin ulit. Ito, bumili na ako ng mga materyales, mga tubular 2x4 tsaka 2x2 para sa ating rafter. Yung 2x4, yung purlins natin yung 2x2, tapos yung pintura ito. Baka bukas na kami makapag start ni Randy. Nababa ko muna. Tingnan ko kung mapipinturahan ko mamaya. Dadalhin ko na lang yung dito, yung compressor, para mabilis. Bigat-bigat, marami-rami to. Okay, naibaba ko na. Tapos meron din pala akong mga RS dito, 12mm tsaka 9mm na pang stirrup, kasi maglalagay tayo ng poste dito. Yung problema, naiwan yung alambre. May kasamang alambre yan, GI wire.
Nakakalimutan ni Sakay. Ambil, babalikan ko pa. Yun o. Napakabilis ang mga pangyayari. Napinturahan ko na yung mga tubular. Ayan. Pauwi na nga ako eh. Ano, napinturahan ko lahat. Kanina pa sana ako kaso umulan kanina. Ayan ang katanghalian. Medyo naantala ako ng konti. Ayan. Matapos ko naman. Tapos yung mga stirrup ayan, i-bend ko na rin. Konti lang naman yan, 20 pesos lang para sa poste dito. Kulang mag-isa. Hindi pa nagre-reply si Randy kung available na siya bukas. Pauwi na ako. Ito na yung compressor, sinakay ko na. Ito pa lang alambre. Ito yung naiwan kanina eh. Binalikan ko lang sa hardware. Siya na ito, konti lang naman yung tatalian eh. Okay, tara na. Diretso tayo sa ano, sa kubo. I-prepare ko naman yung pang-forma dito sa poste. Ayos na yan. Safe naman tayo dito eh, may lock na. Okay, let's go. Ayan, good morning. Ayan, pasensya na hindi ako nakapag-vlog kahapon dahil naiwan itong ano, GoPro. Nakamadali. Ayan, mamaya ako na ikwento. Karoon ng konting aberya kasi kahapon ng umaga kaya daming mga naiwan na mga gamit. Ultimong martilyo naiwan ko. Nakamadali. So ito na nga yung nangyari kahapon. Pag layout na kami ni si ano nga palang kasama ko, si Mark, si Calvo. Wala si Randy, may nakuhang trabaho eh. Yan ang mahirap pagka patigil-tigil yung trabaho natin, yung mga tao natin. Siyempre maghahanap yan ng may ibang magagawa. Hindi naman natin pwedeng bayaran ng walang trabaho. Siyempre maghahanap din sila ng magagawa nila. So ito na nga yung mga nagawa namin kahapon. Nasintadahan na yon. Yun. Tapos ito nabuhusan na rin. Yan. Tapos dito nakapag layout na kami. Ito may ano na dito. Yung pinaka bastidor natin. Diyan papatong yung mga rafter natin. Yan o. Tapos yun na i-layout ko na yun. Ayun, pinapasinsil ko lang yung kapiraso doon para may soksok natin yung tubular doon na 2x4. Yan, tapos sasakay siya dito sa poste. Ayan, simple lang yan. Baka ngayon makapag ano na kami, makapag framing ng ano, roof frame. Ito medyo matrabaho to, kahit na mali to matrabaho yan kasi palilitawin pa natin yung mga parlins dito. Doon tayo dudugtong. Tapos yung doon sa may ano, sa may gutter, yun medyo komplikadong gawin din ito. Yan. Nakakaayos din yan. Diskartehan ko na lang. So ito muna yung ano namin, buhusan namin ngayon. So yung poste na yun, hindi na yun sagad sa taas. Hanggang dito lang sa may ilalim ng ano, gutter. Kasi pagka diniretso natin yun hanggang taas, magiging komplikado yung nosing ng poste dun sa gutter. Okay, update tayo. Mag-alas 4 na. Yan. So ito na. Nabalangkas ko na. Yan. Pinukuran ko muna ng temporary dito para hindi anong mabigatan. Medyo nalunduron eh. Ito walang problema kasi may tuhog doon na ano, kabilya. Tapos yun, naabusan na namin yung mga poste. Yun, ayos na rin yun doon. Bali, ano naman yan, dapat gutter tapos yero. Actually pwede nang, kung may yero na, pwede na tayo magbubong bukas dito eh. So wala pa.
Di pa nagpaparamdam yung nagpapagawa. Diyan lang muna ang inabot ng ano, mga binigay na budget. Ano, buo na. Tapos yung dito medyo komplikado, yung ginamit na mga parlina dito, mga channel. Ayun, ganyang klase. Didiskartehan ko na lang nito kung paano ko idudugtong yung mga tubular niyan. Medyo komplikadong gawin pag mga ganito. Akala ko CFR lens na 2x3, hindi pala. Ayan, pinabuksan ko kanina kay Calvo ito para makita namin yung ano. Tapos yun yung gutter, yung gutter naka slope din papunta doon, hindi siya naka level. So pamamahayan ng tubig yan doon, kasi hindi naman lahat yan papasok sa downspout kasi nga naka ganon. So pupunta doon, yun ang umpisa na ng ano, pagkabulok ng gutter. Well, sana kung stainless yan. O gagawin natin dito, i-level natin yung pag-uupuan ng ano, ng gutter. Ako anong ginawa ko nun dun sa bahay nila nanay dun. Sa bahay namin na ano, matanda. So nakaganon yung ano, tapos i-welding natin ulit yung ano, yung rafter. So yung rafter gaganon, tapos mag-angle siya pag ganon. Yung drop ng anong lalim ng ano, ng gutter. Napakadali lang sana nito kung mga 2x2 na tubular or CFR lens. Ay nako, napalaban akong pag-welding wala kasi si Randy kung si Randy sana siya na patitirahin ko dito. Ayan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 yung kanyang parlina. So dito pagka lalagay tayo ng ano, puputulin pa itong mga rafter na to. So dyan na yung ano, gutter natin, yung huling parlina na to, dyan na papatong yung ano, yung gutter. Puputulin to, lalagyan natin ng isa pang 1x2. 1x2 tayo dito sa ilalim ng rafter para doon na mag ano yung gutter natin. Para doon na lumapat. Ay nako, buka kalagyan mo itang kayo. Sakit sa ano, sakit sa mukha yung welding. Ito madali lang gawin to, yun medyo komplikado yun, lalo na yung inside gutter dun sa likod niyan. Yan, lokom niya naman, tumiling na yung halo niya. Ayan, pakita ko itong pagkakagawa nila. Tingnan nyo naman, pagkakalagay ng mga flashing nila dyan, yung mga capping. Ito nga, sinarado ko na lang to hanggang dito lang yung asintada nya. Tapos tingnan nyo, ayan nakasaklob yung capping nila, yung asintada hanggang dito lang, hindi nakasagad hanggang dito. Pambihira. Tsaka tingnan nyo na pagkakalagay yan ano po, may tumutulo na nga dun tapos yan pinag-aapakan yan tapos ito yung nagkukos ng leak dito. Yan yung mga screw na yan, dito naka-screw sa ilalim yan, pati yun dun kaya may tagas dun sa loob Ay, pambihira. Grabe naman pagkakagawa talaga.
Ayun naman oh. Bingkong-bingkong na wala pa sa isang pagkakalapat. Ay naku po.